Pagdami ng Chinese students sa Cagayan at ang service caravan ng Bureau of Immigration, ating tatalakayin kasama si Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, magandang tanghali po. Hi, magandang tanghali po sa inyo and of course sa lahat po ng tumatangkilik ng inyong programa. Ma'am Dana, ano po ang inisyal na hakbang ninyo sa report na di umano'y pagdagsa ng mga Chinese na estudyante sa Cagayan? Ano po ang update sa inyong investigation? Yes, nakita po natin yung figures natin. Nasa 1,500 po ang inisyuhan natin ng visas noong taong 2023 for Chinese nationals po in the Cagayan area. Dito po sa numero na ito, on the ground po, ang nakala po namin na informasyon ay nasa 400 lamang po ang mga on-site, more of because of distance learning. Sa atin naman po, nag-i-issue lamang tayo ng student visa doon lamang sa mga estudyante, mga foreign nationals that are endorsed by legitimate schools as well as po sa Commission on Higher Education. Okay. Sabi niyo po 1,500 specifically po no yung student visas, tama po na in-issue nyo dyan sa Cagayan? Yes, ito po ay endorsed ng isang malaking university in Cagayan through the Commission on Higher Education. That's why sa atin po, we saw that the requirements are complete and we were able to issue the appropriate student visa. Oo. And then sabi nyo, out of the 1,500, 400 po ang on-site. Yes, doon po sa on-site nila, ang nakala po namin doon sa paaralan is that marami po kasi ang kanilang mga estudyante sa distance learning. So the procedure is they would apply for their visas just to initiate or to start the program and then babalik na po sila sa kanilang mga bansa. Pupunta lamang sila dito sa Pilipinas kapag meron pong mga requirements na kailangang isumite o kaya po thesis defense o kaya naman po yung kanilang graduation. Mako-consider po ba natin na suspicious yung pagdami po ng bilang ng mga Chinese students dito po sa ating bansa, particular po dyan sa Cagayan kung saan meron po tayong EDCA sites? Well, sa atin po sa Bureau of Immigration, we rely on the endorsements po of the legal schools or the legitimate schools and CHED. Pero of course, hindi po natin maaalis yan dahil that's also part of national security. Meron po mga ahensya ng gobyerno na in charge dyan upang tingnan po yung mga areas of concern, halimbawa, or mga numero po ng mga foreign national na maaari maging cause for concern sa national security. Katunayan po ang BI ay part ng Committee on the Interagency on Foreign Students kung saan po this is chaired by Commission on Higher Education and BI is a member. Doon po sa proseso ng pag-i-issue ng student visa, ang estudyante po ay ina-endorse ng school and then dadaan po sa CHED before issuehan po ng BI ng visa. And then, yung kanila pong listahan, yung mga school po yung listahan ng mga foreign nationals ay pino-forward din po sa NICA, sa National Intelligence Coordinating Agency, as well as the NBI po, na sila naman pong mga ahensya ng gobyerno na tumitingin po sa security aspect and investigates po kung may mga makita po na mga cause for concern that might and things that might be inimical to the state. Sakali naman po na mapatunayang illegal na nakapasok ang mga Chinese na estudyante sa Cagayan, ano po ang inyong magiging hakbang dito? At gaano po katagal ang magiging proseso sakali maghahain ng deportation order sa mga ito? Well, so far po, yung 1,500 natin na nakita doon ay legally processed yan with a complete documentation. But kahit po, halimbawa, they have all the complete documentation and their visas have been legally issued,
kung may makita po naman na ibang activity nila dito sa Pilipinas, halimbawa po mga aktibidades na hindi sumusunod or hindi alinsunod sa mga batas po ng Pilipinas, then we can initiate a deportation po. Yan naman po ay priority natin once ma-determine po halimbawa ng isang government agency, may it be NICA, NBI, or any other government agency, na may violation po yan. They usually file cases po doon sa ating mga korte. And at the same time po, that we could always add po yung deportation charge against the foreign national. And with the deportation charge po, pinapalabas po natin yan ng bansa, pinapaalis po natin, and we include them in the blacklist. Sa ibang usapin naman po, kumusta na po ang service caravan ng Immigration Bureau at ano po yung mga highlights na inyong ibinahagi sa ating mga kababayan mula po sa caravan na ito? Very, very successful po yung ating service caravan, which was held po the other day in Iloilo City. This is the second leg po ng caravan natin, and we're happy to share po na marami po doon sa mga foreign nationals and mga kababayan po natin ang naka-attend po at nakapag-avail ng services of the Bureau of Immigration. Sa susunod na buwan po, meron naman pong next leg ng caravan na ito, which is in Baguio, upang mabigyan naman po ng immigration services yung mga nangangailangan po doon naman po sa norte. Ito po ay move natin. It's a program of Commissioner Tansing po to really make the services of the Bureau of Immigration accessible to all. Bukod po dyan kasi sa mga caravan natin, nagdagdag po tayo ng additional offices nationwide. So more than 60 na po yung offices natin. May mga bago po tayong opisina sa mga popular tourist destinations kagaya po ng Pagadian, Siargao, and Camiguin. So yung mga AFAM po doon sa area ay pwede pong mag-apply ng kanilang mga visa extensions doon po sa ating mga opisina. And bukod po dyan, sa mga other offices po natin na pinalawak po natin at pinadami, we also have our online services making it easier for everyone to comply with immigration laws. So wala na pong excuse ang any foreign national not to comply with immigration laws. Ma'am Dana, kailan at saan naman po ang susunod na leg ng service caravan na ito? At ano pa po ang dapat abangan ng ating mga kababayan mula sa programang ito? Yes, abangan niyo po ang susunod na leg ng ating service caravan. The third leg po in North Luzon, it will be held in Baguio in the second week of May. Announce po natin yan sa ating Facebook pages once meron na po tayong set na venue. We are expecting po na yung mga services po ng Bureau ay expedited. While you wait, makakakuha na po kayo ng inyong mga results ng inyong mga applications instead of having to file it and wait po. While you wait, makukuha nyo na po agad-agad yung iba't iba pong transactions and services of the Bureau. Alright, mensahe at paalala nyo na lang po para sa ating mga kababayan. Yes, siguro po, paalala lamang po doon sa mga kababayan natin. We have our service caravan happening po every month hanggang sa June. Meron din po tayo sa South Luzon. So, antabayanan niyo po ay mga serbisyo po ng Bureau of Immigration. And for those po who might know of foreign nationals who are staying here illegally or might be conducting activities that are contrary to their visas, hindi po tugma or hindi sinusunod yung mga batas po natin, always report it po to the Bureau of Immigration. We have our helpline, facebook.com/immigration.helpline.ph upang i-report niyo po yung mga pangalan, yung mga identity, yung mga information about illegal aliens in your area para matugis na po natin itong mga ito mapadeport. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.